napakalaking pagsabog ng Mount Tambora ay ang pinakamalakas na pagsabog ng bulkan noong ika-19 na siglo. Ang pagsabog na ito ay lumikha ng tsunami at libo-libong mga tao ang hindi pinatawad ng bulkan. Kaya sa bidyong ito ay aalamin natin ang kasaysayan at epekto ng pagputok ng Mount Tambora. Ang Mount Tambora ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Nusa Tenggara, Indonesia. Tinatayang may taas na 4,300 meters, isa sa mataas na bulkan sa bansang Indonesia. Ang Mount Tambora ay isang supravolcano na nabuo dahil sa active subduction zones at itinuturing na pinakamapinsalang bulkan sa kasaysayan ng mundo dahil noong ika-5 ng Abril, 1815, isang matindi at nakatatakot na pagsabog na naganap na nasaksihan sa sangkatauhan at tila isang napakalakas na pagputok ng kanyon. Ito na pala ang pagsabog ng Mount Tambora. Ayon sa ibang saksi, 15 milya sa silangan, tila 3 haligi ng apoy ang bumaril sa kalangitan. Ayon sa isang saksi naman sa isang isla, mga 10 milya sa timog, ang buong bulkan ay tila naging likitong apoy. Naramdaman ang mga dagundong. Isang madilim na mausok na ulap ang lumitaw sa taluktok ng bundok. Kasunod ang pag-ulan ng mga bato, lava at mainit na abo. Ang pagsabog nito ay narinig sa isla ng Sumatra sa Indonesia at kalapit na mga bayan. Ayon sa ibang artikulo sa History.com, mahigit sa 100,000 ang pumanaw. Libo-libong mga tao ang naapektuhan ng pagsabog ng bulkan. Dagdag pa sa napakalaking pinsala ng sakuna, ang malaking dami ng alikabok na sumabog sa itaas ng atmosphere ay nag-ambag ng isang kakaiba at lubos na mapanirang pangyayari sa kasunod na taon dahil ang taong 1816 ay naging kilala bilang ang taon ng walang tag-araw. Ang mga bahagi ng mundo hanggang sa Western Europe at silangan ng North America ay nakaranas ng climate change at matinding pag-ulan ng nyebe at nakamamatay na lamig dahil nag-iba ang temperatura ng mundo. At dahil din sa ganitong panahon, nagdulot ito ng pagkasira ng mga pananim, pagkamatay ng mga hayop at kagutuman sa rehiyong iyon. Sa pagsabog ng pinakamalakas na bulkan sa kasaysayan ng sangkatauhan noong 1815, inakala ng karamihan na isang banta ito ng katapusan ng mundo sapagkat ang pagyanig ng lupa ay senyalis ng pagkagalit ng Diyos at ito'y nasulat sa banal na kasulatan. Ito rin ay pwedeng magturo sa atin upang magsisi at talikdan ang mga kasalanan at gawin ang kalooban ng Diyos. Anong bulkan para sa iyo ang pinakamapanganib? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Ugaliing maging handa, anumang sakuna, magpakabait at laging tumawag sa may likha.